Love Serye TV. Echoes of Love and Betrayal. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Marahas na pinahid ni Alyssa ang kanyang luha habang walang tigil ang pagsuot sa mataas na talahib. Alam niyang walang magagawa ang pag-iyak ng sandaling iyon. Napaigtad siya nang muling marinig ang putok ng baril. Lalo siyang nakangaligkig. Kinuha niya ang pinakatago-tagong sandata sa kanyang bag. Isa iyong derringer na naipuslit niya sa mga gamit ng kanyang ama. 2 beses pa lang sa buhay niya na nakapagpaputok siya ng ganoong armas. May kaalaman siya pero hindi sanay. Tiningnan ni Alyssa ang kanyang cellphone. Kani-kanina lang ay kausap niya si Dan at hindi matatawarang relief ang naramdaman niya nang marinig ang boses nito. Pero nalobat yung aparato. Ni hindi niya nabanggit dito ang lugar na kinaroroonan niya. Ang masama, hindi rin niya alam kung nasaan siya. Kasalanan niya. Hindi niya sinunod ang bilin nito. Na huwag siyang lalabas ng nag-iisa. Pero kailangan niyang umalis sa lugar na iyon kung ayaw niyang mabaliw sa kalungkutan. Pumunta siya sa isang pampublikong parke. Naaaliw siyang panoorin ng batang naglalaro. Huminto siya roon dahil napuna ng tanawing iyon ang kahungkagan sa kanyang puso. Lumapit siya sa mga bata at nakipaglaro ng habulan. Nagulat na lamang siya nang bumagsak sa harap niya ang batang lalaki. Dumudugo ang balikat nito. Nagsigawan ng mga tao at agad na dinaluhan ang bata. Isang lalaki ang nahagip ng paningin niya sa kumpol ng mga taong naglalakad. Ngising demonyo nakapaskil sa mga labi nito habang hawak ang baril na may silencer. Alam agad ni Alyssa na siya ang pakay ng killer. Natilihan siya nang itutok nito ang armas sa kanya na inilabas mula sa loob ng jacket. Luminga siya sa paligid. Kung sisigaw siya at hihingi ng tulong sa pulis ay magtatagal pa bago makarating ang mga iyon at natatakot siyang madamay ang mga taong naroroon. Nang dumako ang paningin sa batang tinamaan ay naging miserable ang kanyang pakiramdam. Dahil sa kanya ay napahamak ang isang inosenteng paslit. Pumikit siya ng mariin bago kumaripas ng takbo. Binaybay niya ang lugar papunta sa main road. Tumakbo siya sa pinakamabilis na magagawa niya. Walang laman ang isip niya kundi ang makalayo. Makalayo sa killer at makalayo sa mga taong maaaring masangkot. Ngayon ay desperadong nagtatago si Alyssa sa matataas na talahib. Parang lalabas ang puso niya sa sobrang kaba. Naalala niya ang mga pinagdaanan niyang hirap sa mga nakaraan niyang bodyguard. Ganoong-ganoon ang sitwasyon niya. Tila siya isang daga na hinahunting ng mga pusa. Ang buhay niya na waring kandilang may sindi na anumang oras ay maaaring mamatay dahil sa hangin. Sa 7 taon ng buhay niya, ramdam niya ang pag-iisa. Hindi siya nagtangkang maghanap ng kakampi dahil alam niya ang kapasidad na panganib na sinusuong niya. Walang saysay ang pagsusumbong sa kahit na sinong tao dahil nasa bingit siya ng kamatayan. Umiiyak sa isang sulok, takot at iniiwasan ng mga taong walang kinalaman sa kanya ang tanging nagawa niya sa loob ng mga taon na lumipas. Pero alam niyang darating ang panahong kailangan niyang lumaban. Kung hindi man mapipisikal ay kinakailangan niyang pagyamanin ng intelektual niyang kakayahan. Subalit tila lagi siyang hinahabol ng panganib. Nagagawa pa man niyang takasan kahit paano. Kahit siya ay hindi niya alam kung bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon. Marahil ay nais pa rin niyang mabuhay. Lumalaban siya para makamit ng sariling kalayaan. Kahit alam niya na wala nang natitirang rason para mabuhay pa siya. Pero dumating si Dan sa buhay niya. Naramdaman ni Alyssa sa unang pagkakataon ang seguridad na ibinasura ng tadhana kasabay ng pagkawala sa kanya ng lahat-lahat. Alam niya nagmula ito sa Celty, ngunit kumapit siya sa posibilidad na concern ang nakikita niya sa abuhing mga mata nito. She could die in trusting him, or she could live miserable or her life. Mas pipiliin niya ang una kaysa maging biktima ng mga lobo at ahas sa paligid niya. Nahinto sa paggapang si Alyssa nang may pumutok na kung ano malapit sa kanya. Napabuga siya ng hangin. Ayaw niyang lumingon pero mukhang kailangan niyang gawin
dahil tila malapit na sa kanya ang hitman. Masyado ka namang madulas, miss. Naestatwa siya nang marinig ang malaking boses. Lumingon siya at tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na lalaki. Huwag ka nang bumalag para matapos na. At hindi ka nagaanong masaktan. Sandali lang to, parang kagat lang ng langgam. Tinanggal na lalaki ang suot na cap. Masama ang tabas ng mukha nito. Purong Pilipino ang lalaki na marahil ay nasa 40 ang edad. Isang upahang mamamatay tao. Binayaran ako ng kinikilala mong ina para itumba ka. Itinutok nito ang baril sa kanya. Tama ang hinala ni Eliza. Mukhang nainip na ang mama niya na iutos na sa ibang tao ang pagkitil sa kanyang buhay. Itinago niya sa kanyang likuran ang hawak na baril saka umurong. Bumaba ang tingin ng hitman sa mga binti niya nang lumihis ang kanyang palda. Nakangiting umiling ito. Sayang ka, miss. Maganda ka pa naman. Makinis. Ibinaba nito ang baril. Pumapalatak na tinititigan siya. Maglaro muna kaya tayo. Tumawa ang lalaki na may pagnanasa sa mga mata. Sinamantala ni Eliza ang pagkakataon nang mabilis na itinutok ang baril niya rito. Subukan mo lang lumapit. Sabog ang bungo mo. Natigilan ng lalaki. Tila hindi inaasahan na may itinatago siyang armas mula sa kanyang likuran. Pero nanatili pa rin na nakakalokong ngiti sa mga labi. Delikado sa mga bata ang maglaro ng baril, miss. Huwag mo akong maliliitin. Nanginginig ang mga kamay na kinalabit niya ang gatilyo. Nagpupuyos ang galit niya rito dahil sa walang awang pagbaril nito sa bata. Walang pakialam ang lalaki sa munting buhay na inilagay nito sa alanganin. Pero dahil hindi siya sanay sa paghawak ng armas, ay dumaplis lang ang bala niyon sa balikat nito. Nakangiwing salo nito ang sugatang balikat. Bakas sa mukha ng lalaki ang bagsik at galit. Natilihan si Eliza nang hilahin nito ang mga paa niya. Sa gulat ay nabitawan niya ang baril. Nagpapasag siya nang kubabawan siya ng lalaki. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Sumigaw siya at buong lakas na itinuhod ang tiyan nito. Ow! Sinamantala niya iyon at akmang tatakbo, subalit nahablot nito ang buhok niya. Napaigik siya sa sakit. Bitiwan mo ako, hayop! Talaga? Saan ka pupunta? Pinahirapan mo pa ako? Gusto mo talagang... Narinig ni Eliza ang nakabibinging punit ng laman at pagligwak ng likido. Hindi siya nakahuma nang tumalsik sa kanya ang dugo ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang dulo ng talim na lumalagos sa dibdib ng lalaki. Sobrang nahindik siya nang lumabas sa bibig nito ang dugo at mabitawan ang buhok niya. Hinugot ng kung sino na sa likuran nito ang espada at gumulapay sa damuhan ang dugo ang katawan ng lalaki. Too loud. Nahigit ni Eliza ang hininga nang makita ang may kagagawa niyon. Tahimik, banayad at makinis na galaw. Ang madilim na aura ng lalaki ay nakakapangilabot. Mapanganib ito. Tila baliwala sa lalaki ang patay na katawan na nasa harap nila nang iwas-iwas sa hangin ang hawak na espada. Naglaho ang bakas ng dugo. No, it did not look like a sword. Masyadong maigsi para maging espada at masyadong mahaba para maging kutsilyo. Tuwid ang talim at pakurba ang hugis nito. Ang pagkislap ng talim niyon ang nagpapatunay na kaya nitong paslangin ang sinumang kaharap nito anumang oras. Nahihintakutan na napaupo si Eliza ng tangkain ng lalaki na lumapit. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil natatakpan ang ilong nito pababa ng itim na telang humahakab mula sa leeg nito pataas sa baba. He was wearing a bronze leather jacket and the rest of his clothes were black. Ang walang emosyong mga mata ng lalaki ay nakakapangilabot. The raven-colored eyes were too unfathomable, like they could consume her soul in mere seconds. Unti-unti siyang umatras habang mabagal naman itong lumalapit. Napatingin siya sa matalas na armas na hawak ng lalaki. Hindi niya maiwasang mapalunok. Little miss, hindi kita sasaktan kung ibibigay mo lang yung hinahanap ko. Buong-buo ang boses ng lalaki. Walang ligoy, walang tono. Anong kailangan mo? Sino ka ba? You don't need to know who am I. Zelty, marahang bigkas nito sa huling salita. You hacked into their system and you were able to penetrate their shimmering archives.
Ikaw lang ang tanging nakakakuha ng authentic data nila. Ibigay mo sa akin yung soft copy. Isa ka ba sa kanila? You mean I'm from our section? Huminto ito ng ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. I am not. Tiningala ito ni Eliza. Kung ganon, paano mong nalaman? Napahinto siya ng may maisip. Ikaw ang intruder? Ikiniling nito ang ulo. Isang kilos na nagsasabing wala itong ideya sa sinasabi niya. I am not into such task. Nagkataon lang na isa sa mga nakalap kong profile records, ang isa sa mga naging bodyguard mo. Nag-iimbestiga ako ng bahagya. You are a heck of a virtuous hacker, lingid sa kaalaman ng tinatawag mong pamilya. Kumunot ang noo niya. Anong pakay mo? Hindi mo na kailangan pang malaman. You are not qualified to receive confidential information unless gusto mong lalong maging magulo yung buhay mo. Some things are better off not knowing. Pinagbabantaan mo ba ako? Lumuhod na lalaki kaya nagpantay ang mga mukha nila. Base sa pinaka-frame na mukha nito, may itsura ang lalaki. It's always depend on you, Eliza. Kung magiging isang banta ba yon o isa lang paalala. How? Eliza? Eliza? Boses iyon ni Dan. Si Dan. Nasa tinig niya ang kagalakan at natuon ang atensyon niya sa binata. Akmang tatayo siya pero pinigilan siya ng lalaking kausap. Not so fast, Sleeping Beauty. Saka nito idinikit ang espada sa gilid ng leeg niya. Don't. Eliza felt a shock by merely touching the weapon. Dama niya ang tila pagtulay doon ng kuryente. Nanginig ang buong katawan niya, nawa rin dumidikit sa isang stun gun. Just sleep there and be ignorant forever about how ugly this world is, tainted with blood. Dan, tawag niya sa binata bago siya lamunin ng dilim. Eliza? Pagkababa ni Sam mula sa sasakyan, itinakbo niya ang talahiban sa gilid ng highway. Mabuti na lang at isa sa kinabitan niya ng tracker ang bracelet belt ng dalaga. Mula sa tablet map na hawak niya, ay iyon ang itinurong direksyon ng electronic gadget. Sinagasa niya ang matataas na talahib. Masama ang kutob niya. Lalo na nang humalo sa hangin ang amoy ng sariwang dugo. Eliza, nasaan ka? Eliza! Tinahak niya kung saan nanggagaling yung amoy. Hindi niya gustong bigyan ng kahulugan ang konklusyong nasa isip niya. Malaki ang posibilidad pero ayaw niya iyong entertain. Bilang assassin sa Hyde, iyon tiyak ang nangingibabaw sa utak niya. Ang posibilidad na napatay ang dalaga. Nasapo niya ang noo at umiling. No, Eliza can't be dead. It's impossible. She's alive. She's going to be all right. Eliza, Eliza, hindi siya pwedeng sumuko sa paghahanap dito. Kahit pagalugarin niya ang malawak na lugar na iyon. Dan! Dan! Bigla niyang nilingon ang direksyon na pinanggagalingan ng tinig. Para siyang sinilaban sa pagkakabuhay ng kanyang dugo. Eliza! Tumakbo siya sa direksyong iyon, ngunit unti-unti siyang huminto. Mula sa kinatatayuan, ilang metro lang ang layo, ay nakita niya ang taong huling inaasahan niyang makita. It's been a while, Sam. Ang malalim na boses na ito na parang nagmula sa hukay. Cop? Bulong niya.